Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami na. Hello mga kababayan, mayroon pong sinabi si Pampilo Lacson ngayon na pag dumating daw si Saldico rito, ipapatawag niya daw po sa Senado. Kaya lang po, may isa pong kondisyon mga kababayan. Ano kayang kondisyon ito ni Pampilo Lacson? Bakit kailangan pa may kondisyon? Pwede namang wala mga kababayan. Kung talagang gusto malaman ni Pampilo Lacson ang buong katotohanan sa nangyayari sa flood control, hindi mo na dapat kailangan ng kondisyon mga kababayan. So bago ang lahat, pakinggan muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So pakinggan lang po muna natin itong interview ni Pampilo Lacson, mga kababayan. Ito ang balita. Pakinggan lang po muna natin kung bakit ba papaimbita niya si Pampilo Lacson si Saldico pag dumating dito sa Pilipinas. Sa kamay na ngayon ng mga senador ang desisyon sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfiliping Lacson, nakasalalay sa kanyang mga kasamahan kung kailan. Ayan mga kababayan, ang sabi ni Pampilo Lacson, magandang development na nahuli si Saldico. Para sa ganun, it's on them. Nasa balikat na nila na gusto ninyong ituloy ang ating pagdinig at maimbestigahan si Saldico, mga kababayan. Tingnan, yan po yung salita ni Pampilo Lacson. Tuloy lang po natin ito, mga kababayan. Muling uusad ang investigasyon matapos na ipagpaliban ang pagdinig dahil kinakailangan pa nito ng hindi bababa sa 9 na lagda upang opisyal na maiakyat at matalakay sa plenaryo. Yan mga kababayan. Kasi nga po, alam naman po natin, gusto niya maglabas ng committee report sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, ayaw pumirma ng ibang senador na kasama niya kasi nga po, hindi pa nga tapos mga kababayan. At mayroong pinipili lang doon ang kanyang sinama doon sa report niya. Bakit ba parang ginagawa ni Pampilo Lacson ngayon? Hino-stage niya ngayon itong mga senador para pumirma muna bago tayo magpatawag ng paghihiring ulit sa Blue Ribbon Committee. Para bang binablockmail niya itong kapwa niya senador na kailangan munang pumirma kayo bago ako magpatawag ng hearing. Bakit ganon mga kababayan? Iba talagang utak nito ni Pampilo Lacson. Hindi natin alam kung gusto ba niyang malaman ang buong katotohanan o talagang pilit na niyang pinagtatakpan si BBM at saka si Martin Romualdez. At ayon pa sa balita ko, hindi naman po talaga daw nahuli si Saldico sa Czech Republic, mga kababayan. Wala po yatang Saldico daw doon, di umano. Ayon po sa balita yan, mga kababayan. Pero hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo, si BBM ba o yung taga Czech Republic, mga kababayan. Kasi nagpadala na rin po ang mga reporter doon, ang GMA7, na wala ko silang nakitang Saldico. At tinatanong nila ang Philippine Embassy, wala din silang makuwang sagot, mga kababayan. Sino ba talaga ang fake news dito? Ang presidente ba na si Bongbong Marcos? O ang sino ba ang katotohanan? Kasi wala akong mapakitang confirmation na mayroon po talaga sana. Kung talagang nahuli si Saldico, mapapakita po nila yan. Di ba po? Ay mga takot po ito na mahuli si Saldico, mga kababayan. Alam naman po natin na si Saldico ang itinuturo, sila BBM at saka si Martin Romualdez ang pinaka-mastermind dito. Lalong-lalo na yung mga executive secretary na dating Chief Justice na si Bersamin at Yusek Bersamin, maglolo, di umano, mga kababayan. So tuloy lang natin itong balitang ito ng
tungkol sa sinasabi ni Pampilo Lacson, mga kababayan. Gayunpaman, binigyang diin ni Senator Lacson na ang pagkakaaresto kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay maaaring magsilbing mitya upang mas maraming senador ang lumagda sa partial report ng komite na una nang binigyang Yan mga kababayan, para bang ang gusto niya mangyari, ipirmahan mo na itong partial report para matuloy tayo sa Blue Ribbon Committee hearing. Bakit parang hino-hostage mo yung kapwa mo senador? Pipilitin mong pumirma na alam naman mong hindi pa naman tapos talaga ang totoong investigasyon. Ito na nga, kung sakasakaling dumating dito si Zaldico, bakit hindi ka magpatawag kaagad-agad ng hearing para magkaharap na si Zaldico, si Gutesa at yung 18 Marines? At sila Bernardo at saka si Alcantara. Kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo, mga kababayan. Kasi tandaan po ninyo, ang una pong kumausap kay Zaldico at si Bernardo at si Alcantara, mga kababayan. Yan po yung mga kausap niya. At kasama siguro, hindi daw yata alam nung sekretary ng DPWH, pero malabo pong hindi alam ni Bunuan ito, mga kababayan. Ngayon, ang gusto mangyari ni Lacson, pumirma muna kayo bago tayo magpatawag ng hearing. Anong klase ito si Pampilo Lacson, mga kababayan? Ano, gusto niya bang malaman ang buong katotohanan o may pinagtatakpan na naman siya rito, mga kababayan? Ituloy lang po natin si Pampilo Lacson, mga kababayan. diin ng chairperson na ang pagpapatuloy ng mga pagdinig ng walang malinaw na konklusyon sa anyo ng isang committee report na maaring pagdebatehan at pagtibayin ay walang saysay at taliwas sa mga panuntunan ng Senado. Samantala, naniniwala si Senator Lacson na ang partial committee report ay maaaring magsilbing daan upang Yan mga kababayan, kasi gusto niya talaga, pirmahan muna ng kapwa niya senador ang partial report. Mali nga po yun mga kababayan. Partial lang po yan, ibig sabihin hindi pa tapos. Ang gusto niya mangyari, pipirmahan muna bago tayo magtuloy sa hearing. Pwede ba yun mga kababayan? Pwedeng idagdag, ayan, ito sabi ni Pampilo Lacson mga kababayan, no? Pwedeng idagdag na kaso yan sa kanyang once na ma-adapt ang partial report na ma-furnish namin ang copy ng DOJ. Ibig sabihin mga kababayan, meron po talaga siyang gusto nitong palabasin. Kasi nga po, bakit parang ayaw niyang magpatawag ng hearing sa Blue Ribbon Committee hanggat hindi mapipirmahan itong partial report na ginawa niya, mga kababayan? Ano ba itong klase si Pampilo Lacson? Bakit mo kailangan i-hostage yung kapwa mo senador para lang magkaroon ng hearing? Kailangan nila munang pumirma? Ay hindi pa nga tapos ang ano na yan eh. Bakit mag-partial-partial ka? Kasi nga po, tatandaan po natin na sila Marcolita naglabas din ng report, ang minority report mga kababayan. Na alam natin, ang tinuturo doon nila Marcolita ay si Martin Romualdez at mayroon doong blanco na isang picture na alam naman natin kung sino yung mataas pa kay Martin Romualdez mga kababayan. At ito si Pampilo Lacson, pilit na nilalabas yung partial report niya na alam naman natin na ayaw pirmahan ng kapwa niya senador dahil kulang. Kulang mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot dito mga kababayan. Hindi po natin alam kung si Pampilo Lacson ba kakampi ng bayan o kakampi lang ni BBM at Martin Romualdez. Ayaw talaga sigurong malaman ni Pampilo Lacson ang buong katotohanan mga kababayan. Bakit? Gusto niyang i-hostage ang mga kapwa niya senador na kailangan muna ninyong pumirma bago tayo magtuloy ng Blue Ribbon Committee hearing, mga kababayan. Ituloy lang natin si Lacson sa kanyang kahibangan, mga kababayan. mabuksan ang mas malalaking kaso laban kay Ko. Sa kasalukuyan, nahaharap ang dating kongresista sa mga kaso sa Sandigan Bayan, kaugnay ng umano'y anomalya sa mga proyekto sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dagdag pa ng senador ang kanyang dalawang privilege speech at ang mga naunang pagdinig ng komite ay naglantad ng mas mabibigat na pananagutan ng dating House Appropriations Chairperson, partikular na sa mga kontrobersyal na proyekto kontra baha sa Bulacan. Kaugnay nito, welcome naman kay Senate President Pro Tempore Lacson ang utos ng Office of the Ombudsman na magsagawa ng lifestyle check sa 26 na tinaguriang contractors o mga mambabatas na umano'y sangkot bilang mga kontratista sa mga proyekto ng pamahalaan. Ngayon, pumapayag na siya mga kababayan na magkaroon ng
ano tawag nito, yung lifestyle check ng mga kapwa niya, mga congressman, na nung binanggit pa niya mismo doon sa kanyang privilege speech na alam niya na mayroon talagang congressman na involved dito, mga kababayan. Pero bakit hindi niya mga kababayan? Bakit hindi niya ipatawag dyan yung mga congressman na yan, mga kababayan? Diba po? Yun po ang nakakalungkot mga kababayan. Kasi para pong gusto ni Pampilo Lacson na i-hostage yung mga kapwa niya senador na kailangan muna ninyong pumirma bago tayo mag-umpisa ng hearing, mga kababayan. Tama ba yun? Ang mga parang mali po yata. Kasi alam naman po niya na kulang pa yung partial report niya, mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot lang ng pangyayari dito, mga kababayan, na pinipili talaga ni Pampilo Lacson na magpirmahan muna kayo bago tayo magtuloy sa committee hearing sa Blue Ribbon, mga kababayan. At alam naman natin kung sino na ang pumirma. Siyempre si Erwin Tolpo, si Tito Soto, si Risa Ontiveros at saka si Bam Aquino. Malamang pati si Pangilinan yan, pipirma yan. Diba? Ay ibig sabihin, Pangilinan, Tolpo, Erwin, Tito Soto, Risa, at siya. Di 5 na. 4 na lang kailangan nila. Eh wala nga pumipirma sa 4. Ngayon, ginagawa niya dahil nabalitaan niya na na-hostage daw, nahuli na si Saldico. Ang gusto niya mangyari ngayon, para maituloy natin ang hearing sa Blue Ribbon Committee, pirmahan muna ninyo itong partial report ng Blue Ribbon Committee bago tayo magpatawag ng hearing. Ano bang gustong malaman ni Lacson? Ang mas importante ba yung partial report kaysa yung malalaman niya ang sasabihin ni Saldico at ang 18 Marines at ang Nigotesa, mga kababayan? Doon po kayo kasi, doon sa testimonya ng tatlo na yan, mayroon pong collaboration yan, mga kababayan. Dahil si Saldico ang ugat, ang boss ng mga Marines, ibig sabihin, yung mga taong ito, nakikipag-collaborate doon sa sinasabi ni Saldico, mga kababayan. Yun po ang katotohanan. Kaya lang po, ang ating kagalang-galang na majority Senate President Flor Tempore, kaya ang problema, ang gusto niya mangyari, hino-hostage yung kapwa niya senador na kailangan munang puirmahan ang partial report ng Blue Ribbon Committee bago magtuloy ng hearing, mga kababayan. Nakakalungkot pong isipin na mayroon tayong isang senador na pinipilit na pigilan ang katotohanan, mga kababayan. Kasi bakit mo kailangan madaliin yung partial report na yan? Dapat ang madaliin mo, ang pag-uwi ni Saldico, maghanda na tayo, mag-set na tayo ng hearing kaagad-agad pag dumating yan. Hindi yung bago tayo mag-hearing, kailangan mo nang pirmahan muna ninyo ang partial report, mga kababayan. So nakakalungkot pong isipin na mayroon tayong isang senador na walang malasakit sa bayan. Ang iniisip yata, ang proteksyonan niya sila BBM at Martin Romualdez. Kasi alam naman po natin na lahat ng tinuro ni Saldico ay si Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez ang mastermind. Diba po? O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami magtitinag. Walang Pilipino